Nahihirapan ka bang matulog na mahimbing sa gabi? Madali ka na bang makalimot sa maliliit na bagay o madalas kang makaramdam ng pananakit ng katawan at panghihina? Ang mga tanong na ito ay madalas na bumabagabag sa marami sa atin, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang pakiramdam na parang unti-unting lumalabo ang isip, humihina ang puso o madalas na nagkakasakit dahil sa mahinang resistensya ay isang realidad na kinakaharap ng marami. Ang pangamba na baka mawalan tayo ng kalayaan at kalidad ng buhay ay totoo at nararamdaman. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simpleng bunga na matagal na nating kilala na kaya nating kainin araw-araw para labanan ang mga problemang ito at masiguro ang mas masigla at mahabang buhay. Ang mga ito ay hindi lang basta prutas, kundi mga tunay na miracle berries na may taglay na kapangyarihang mapabago ng ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 sa mga kamanghamanghang prutas na ito na kapag ginawa nating bahagi ng ating pang-araw-araw na dieta ay makakatulong hindi lang para humaba ang inyong buhay, kundi pati na rin palakasin ang inyong utak, puso at immune system. Manatili hanggang sa dulo ng video dahil may isang bagay akong ibabahagi na tiyak na maggulat kayo at mabibigay sa inyo ng panibagong pag-asa. Simulan natin ang ating paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pagtuklas sa unang miracle berry na dapat nating bigyan ng atensyon, lalo na kung tayo ay nasa edad 60 pataas. Ito ay walang iba kundi ang ating pamilyar na duhat. Kung naisip niyo pa ang panahon na kayo ay bata at umakyat sa puno ng duhat para lang makakain ng sariwang bunga, nasa tamang landas kayo. Duhat o Java plum sa Ingles ay hindi lang basta masarap na prutas na nagpaparamdam sa atin ng nostalgia. Ito ay isang powerhouse ng sustansya na may malaking benepisyo para sa ating utak, puso at resistensya. Ang kulay lila o halos itim ng duhat ay nagpapakita ng taglay nitong anthocyanins na isang uri ng antioxidant na napakalakas. Ang mga antioxidant na ito ang pangunahing sundalo ng ating katawan laban sa mga free radicals na siyang sanhi ng pagtanda at iba't ibang sakit. Isipin niyo, ang bawat subo ng duhat ay parang naglalagay kayo ng proteksyon sa inyong mga selula na nagpapanatili sa kanila na bata at malusob. Para sa ating utak, ang mga antioxidant na ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak na mahalaga para sa memorya at cognitive function. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakakaranas ng pagkalimot, pero sa regular na pagkonsumo ng duhat, maaari itong makatulong na mapanatiling matalas ang ating isip at mas matanda pa kaysa sa ating edad. Bukod pa rito, ang duhat ay kilala rin sa kakayahan nitong makatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Sa tradisyonal na panggagamot, ginagamit ito ng matagal na panahon para sa mga may diabetes. Bagamat hindi ito gamot, ang taglay nitong fiber at iba pang compounds ay maaaring makatulong na mapanatili ang stable na antas ng asukal sa dugo na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng puso at upang maiwasan ang mga komplikasyon. Upang lubos na makuha ang benepisyo ng duhat, kainin ito ng sariwa, lalo na kapag panahon ng tag-araw kung kailan ito sagana. Maaari rin itong gawing juice o smoothie, ngunit mas mainam na kainin ang buong bunga para makuha ang lahat ng fiber nito. Isang simpleng paraan para ito ay maging bahagi ng inyong araw-araw na dieta ay gawin itong merienda o ihalo sa inyong almusal. Isipin natin si Aling Nena, isang 75 taong gulang na naninirahan sa probinsya na mula pagkabata ay regular na kumakain ng duhat tuwing tag-init. Hanggang ngayon, napakasigla pa rin niya. Malinaw ang kanyang isip at bihirang-bihira siyang magkasakit. Naniniwala siya na malaki ang naitulong ng duhat sa kanyang matibay na resistensya at malakas na katawan. Kaya huwag natin baliwalain ang duhat. Ito ay tunay na ginto para sa ating kalusugan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang miracle berry
na madalas nating makita sa bakuran, sa mga tabi-tabi ng palsada at kahit sa bakanting lote. Ito ay ang aratiles o Jamaica cherry. Marahil ay marami sa atin ang may mga masasayang alaala ng paglalaro sa ilalim ng puno ng aratiles at sabay-sabay na kumakain ng mga maliliit na pulang bunga nito. Pero alam nyo ba na, bukod sa pagiging masarap at nostalgic na prutas, ang aratiles ay punong-puno ng nutrisyon na napakahalaga para sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Ang aratiles ay mayaman sa vitamin C, na isang napakahalagang sustansya para sa ating immune system. Habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang ating resistensya kaya mas madali tayong kapitan ng sakit. Ang regular na pagkonsumo ng aratiles ay maaaring makatulong na palakasin ang ating depensa laban sa mga sipon, ubo at iba pang impeksyon. Isipin nyo, isang dakot lang ng aratiles ay nakakatulong na protektahan ang inyong katawan. Bukod sa vitamin C, ang aratiles ay mayaman din sa antioxidants, kabila ang flavonoids at phenolic compounds. Ang mga compound na ito ay nakakatulong sa paglaban sa pamamaga sa katawan na siyang ugat ng maraming malalang sakit tulad ng arthritis at sakit sa puso. Ang pagkain ng aratiles ay parang nagbibigay kayo ng pahinga sa inyong mga kasukasuan at nagpapagaan ng pasanin sa inyong puso. Mayroon din mga pag-aaral na nagpapaiwatig na ang aratiles ay maaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure na isang pangkaraniwang kondisyon sa mga nakatatanda. Ang pagpapanatili ng normal na blood pressure ay mahalaga upang maiwasan ang stroke at atake sa puso. Isipin natin si Tatay Cardo na dating madalas makaranas ng pananakit ng kasukasuan at bahagyang mataas ang blood pressure. Sinibukan niya magdagdag ng aratiles sa kanyang pang-araw-araw na dieta, kumakain ng isang maliit na tasa nito tuwing umaga. Kalipas ng ilang buwan, napansin niya ang malaking pagbabago. Hindi na kanong masakit ang kanyang mga tuhod at braso. At bumaba rin ang kanyang blood pressure sa mas normal na antas. Ang simpleng aratiles ay naging malaking tulong sa kanyang kalusugan. Ang kagandahan pa ng aratiles ay napakadali ito makahanap at palagin. Kung may bakuran kayo, maaari kayong magtanim ng puno ng aratiles. Ang mga bunga nito ay hindi nangangailangan ng maraming alaga at madalas namumunga ng sagana. Maaari itong kainin ng sariwa o kaya naman ay gawing jam o palaman sa tinapay. Ang tamis nito ay natural kaya hindi niyo na kailangan pang magdagdag ng asukal. Kaya sa susunod na makakita kayo ng puno ng aratiles, huwag na kayong mag-atubiling pumitas at tikman ang miracle berry na ito. Ito ay isang simpleng paraan upang palakasin ang inyong resistensya, protektahan ang inyong puso, at panatilihing malusog ang inyong katawan. Talagang nakakatuwa na mga simpleng bagay na nakikita natin sa ating paligid ay may taglay na napakalaking benepisyo sa ating kalusugan. Ngayon nga napag-usapan na natin ang dukat at aratiles, dalawang prutas na sagana sa ating bansa. Dumako naman tayo sa susunod na miracle berry na marahil ay hindi pa ganong kilala ng lahat, ngunit may taglay na parehong kapangyarihan para sa ating kalusugan. Ipapatuloy natin ang ating pagtuklas sa mga miracle berries na ito at ang susunod sa ating listahan ay ang bignay o currant tree. Ang bignay ay isa ring prutas na matatagpuan sa ating bansa lalo na sa mga probinsya. Ang mga bunga nito ay maliliit, hugis bilog at nababago ang kulay mula berde, pula hanggang itim kapag hinog na. Kadalasan ang bignay ay may masim na lasa na nagiging bagyang matamis kapag sobrang hinog. Marahil ay nakakita na kayo ng bignay na ginagawang alak, jam o juice at may magandang dahilan kung bakit ito ay pinapahalagahan. Ang bignay ay isang antioxidant powerhouse. Punong-puno ito ng polyphenols, flavonoids at proanthocyanidins na lahat ay malalakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga selula mula sa pinsala. Para sa ating utak, ang mga antioxidant na ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng cognitive function at pagpapababa ng panganib ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's. Napatunayan na ang mga antioxidant ay nakakatulong sa pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng mga brain cells na nagre-resulta sa mas matalas na memorya at mas mabilis na pag-iisip. Isipin nyo, ang pagtanda ay hindi nangangahulugan na kailangan natin mawalan ng talas ng isip. Sa pagdaragdag ng bignay sa inyong dieta,
Binibigyan niyo ang inyong utak ng laban para manatling aktibo at bata. Para naman sa ating puso, ang bignay ay nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol at blood pressure na dalawa sa pangunahing salik sa sakit sa puso. Ang mga compound sa bignay ay sumusuporta sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo na nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpapababa ng panganib ng atake sa puso at stroke. Nakakatuwa isipin na ang isang maliit na bunga ay may ganitong kakayahan. Dagdal pa rito, ang bignay ay mayaman din sa dietary fiber na mahalaga para sa maayos na panunaw. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng problema sa panunaw o constipation at ang pagkain ng bignay ay maaring makatulong na maging regular ang inyong pagdumi na nagpapababa ng bloating at discomfort. Si Mang Jose na mahilig gumawa ng bignay wine ay matagal nang naniniwala sa bisa ng bignay. Bukod sa libangan niya sa paggawa ng wine, napansin niya na mas maganda ang kanyang panunaw at mas masigla siya sa araw-araw. Bagamat ang alak ay dapat inumin ng may moderasyon, ang sariwang bunga at juice ng bignay ay mas mainam para sa araw-araw na pagkonsumo. Hanapin ang bignay sa inyong mga lokal na pamilihan, lalo na tuwing panahon ng pamumunga nito. Maaari itong kainin ng sariwa kung kaya nyo ang asim nito o gawing shake o smoothie para mas madaling inumin. Isipin ang bignay bilang isang maliit na protektor na nagtatrabaho ng husto para sa inyong kalusugan. Ngayon, lumipat tayo sa isang prutas na hindi na kailangan pang ipakilala na bagamat hindi galing sa ating mga lokal na bakuran, ay malawak na ngayon makikita sa ating mga pamilihan, lalo na sa mga lugar na may malamig na klima tulad ng Baguio at Benguet. Ito ay ang strawberry. Ang matamis at maasim na lasa ng strawberry at ang nakakaakit na pulang kulay nito ay paborito ng marami. Pero bukod sa pagiging masarap, ang strawberry ay isang tunay na miracle berry para sa ating utak, puso at resistensya, lalo na sa ating mga nakatatanda. Ang strawberry ay punong-puno ng vitamin C, mas marami pa nga kaysa sa orange. Ang vitamin C ay hindi lang para sa paglaban sa sipon at ubo. Ito ay mahalaga rin para sa produksyon ng collagen na nagpapanatili ng elasticity ng ating balat at mga daluyan ng dugo. Ang sapat na vitamin C ay nagpapalakas ng ating immune system na nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng impeksyon at sakit na mas madalas nating makuha habang tayo ay tumatanda. Pero ang isa sa pinakamahalagang benepisyo ng strawberry ay ang taglay nitong ellagic acid at anthocyanins na parehong malalakas na antioxidant. Para sa utak, ang mga compound na ito ay napatunayang nakakatulong sa pagpapabuti ng cognitive function, lalo na sa memory at learning abilities. May mga pag-aaral pa nga na nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng strawberries ay maaari makatulong sa pagpapabagal ng paghina ng memorya na nauugnay sa edad. Ang pagkain ng strawberry ay para nagbibigay kayo ng boost sa inyong utak na nagpapanatili nitong matalas at aktibo. Isipin niyo si Lola Maria na mahilig mag-smoothie ng strawberry tuwing umaga. Napansin niya na mas madali na siyang nakakaalala ng mga pangalan at detalye at mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Hindi lang ito tungkol sa lasa, kundi sa pakiramdam na pagiging mas matalas. Para naman sa puso, ang strawberry ay mayaman sa fiber at potassium na parehong mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na blood pressure. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng bad cholesterol LDL at pagpapataas ng good cholesterol HDL na nagpapababa ng panganib na sakit sa puso. Ang mga anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong din protektahan ang mga daluyan ng dugo. Upang masulit ang benepisyo ng strawberry, kainin ito ng sariwa. Maaari rin itong ihalo sa inyong cereal, yogurt o oatmeal para sa masarap at masustansyang almusal. Ang simpleng pagdaragdag ng strawberry sa inyong dieta ay isang napakagandang paraan upang pangalagaan ang inyong utak at puso. Ito ay isang matamis na paraan para manatiling malusog. Sa pagtatapos ng ating listahan ng mga miracle berry, tumating na tayo sa ikalimang prutas na dapat nating bigyan ng halaga. Ito ay ang sarguelas o Spanish plum. Marahil ay marami sa atin ang nakaranas na kumain ng sarguelas habang sariwa pa at bahagyang maasim, kadalasan ay isinasawsaw sa asin. Ang sarguelas ay isang seasonal na prutas
na nagbibigay ng kakaibang lasa sa ating tag-araw. Pero bukod sa lasa at nostalgia, ang sarguelas ay isang napakagandang pinagmumulan ng nutrisyon na may malaking benepisyo para sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga nakatatanda. Ang sarguelas ay mayaman sa vitamin C tulad ng strawberry at aratiles. Ang vitamin C ay hindi lang para sa immune system, ito ay isang malakas na antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress sa ating katawan. Ang pagpapanatili ng malakas na immune system ay mahalaga para sa ating mga nakatatanda dahil ito ang depensa natin laban sa mga virus at bakterya na nagdudulot ng sakit. Ang regular na pagkonsumo ng sarguelas ay maaaring makatulong na manatili kang malakas at bihira kang magkasakit. Isipin nyo, ang isang maliit na sarguelas ay nakakatulong sa pagpapalakas ng inyong mga depensa. Bukod sa vitamin C, ang sarguelas ay mayaman din sa dietary fiber. Para sa mga nakatatanda na madalas nakakaranas ng problema sa panunaw tulad ng constipation, ang fiber sa sarguelas ay isang malaking tulong. Nakakatulong ito sa pagpapalambot ng dumi at pagpapanatili ng regular na pagdumi na nagpapababa ng discomfort at nagpapabuti ng pagkalahatang kalusugan ng bituka. Ang malusob na bituka ay mahalaga para sa mas mahusay na nutrient absorption at para sa malakas na immune system. Si Lolo Kiko na madalas ay nagkakaroon ng problema sa panunaw ay napansin ng malaking pagbabago simula nang sinimulan niyang kainin ng sarguelas tuwing panahon nito. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam at mas naging regular ang kanyang pagdumi. Dagdag pa rito, ang sarguelas ay naglalaman din ng iba't ibang mineral tulad ng calcium, phosphorus at iron na mahalaga para sa kalusugan ng buto at dugo. Ang calcium at phosphorus ay mahalaga para sa malakas na buto na isang pangunahing alalahanin habang tayo ay tumatanda dahil sa panganib ng osteoporosis. Ang iron naman ay mahalaga para sa produksyon ng red blood cells na nagpapanatili ng ating enerhiya at nagpipigil sa anemia. Upang masulit ang benepisyo ng sarguelas, kainin ito ng sariwa. Ito ay masarap bilang merienda o kaya ay ihalo sa inyong prutas salad. Tandaan, bagamat seasonal ang sarguelas, ang bawat subo nito ay nagbibigay ng mahalagang nutrisyon na makakatulong sa inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Ang lima na ito, duhat, aratiles, bignay, strawberry at sarguelas ay tunay na mga regalo mula sa kalikasan na dapat nating yakapin para sa mas malusob at mas masiglang buhay. Sa ating pagtatapos, naunawaan na natin ang kamangamangang kapangyarihan ng 5 miracle berries na ito, ang duhat, aratiles, bignay, strawberry at sarguelas. Bawat isa sa kanila ay may natatanging benepisyo para sa ating utak, puso at immune system, at kapag pinagsama-sama natin sila sa ating pang-araw-araw na dieta, nagbibigay sila ng komprehensibong protection at sustansya na kailangan natin upang mabuhay ng mas mahaba at mas masigla. Naunawaan natin kung paano ang duhat na sagana sa anthocyanins ay nagiging sundalo laban sa free radicals, nagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak at nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang aratiles naman, na mayaman sa vitamin C at antioxidants, ay nagpapalakas ng ating resistensya at nagpapababa ng pamamaga na nagbibigay ginhawa sa ating mga kasukasuan. Ang bignay na puno rin ng antioxidants ay sumusuporta sa kalusugan ng utak at puso at tumutulong sa maayos na panunaw. Ang strawberry na isang sikat at masarap na prutas ay nagbibigay ng malaking dosis ng vitamin C at ellagic acid na mahalaga para sa memorya, kalusugan ng puso at malakas na immune system. At sa huli, ang sarguelas na mayaman sa vitamin C, fiber at mahalagang mineral ay nagpapalakas ng ating depensa, nagpapabuti ng panunaw at nagpapanatili ng lakas na ating buto at dugo. Tandaan mga mahal kong kaibigan, hindi kailangan ng malalaking pagbabago o mamahaling gamot upang mapabuti ang inyong kalusugan. Kung minsan, ang mga solusyon ay nasa ating paligid lang, sa mga simpleng prutas na ito na ibinigay sa atin ng kalikasan.
Ang pagdaragdag ng mga miracle berries na ito sa inyong araw-araw na dieta ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa inyong kalusugan at kagalingan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahaba ng buhay, kundi sa pagpapataas ng kalidad ng bawat araw na inyong ipinapasa. Ang bawat subo ng mga prutas na ito ay isang pag-invest sa inyong sarili, isang pagmamahal sa inyong katawan na magbibigay ng masigla at aktibong pagtanda. Huwag kalimutan na ang pagkain ng prutas ay dapat kasama sa isang balanse na dieta at regular na ehersisyo. Kumonsulta sa inyong doktor o nutrisyonista kung mayroon kayong partikular na kondisyon sa kalusugan. Naranasan niyo na ba ang mga benepisyo ng mga prutas na ito? Mayroon ba kayong sariling miracle berry na gusto ning ibahagi na malaka ang naitulong sa inyong kalusugan? Ibahagi niyo sa comment section sa ibaba. Mahalaga ang inyong mga karanasan at kaalaman at makakatulong ito sa iba pa natin mga kababayan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nakita niyong makakatulong, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips at impormasyon tungkol sa malusog na pamumuhay para sa ating mga nakatatanda. Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy kami makagawa ng mga kapakipakinabang na nilalaman. Ang sorpresa sinabi ko kanina na tiyak na magugulat kayo. Ito ay ang pag-asa at ang kapangyarihan na kayo mismo ang may hawak ng susi sa inyong mas mahaba at mas malusog na buhay. Hindi lang ito tungkol sa mga prutas, kundi sa pagyakap sa bawat araw na may ngiti at positibong pananaw. Ang tunay na himala ay nasa inyong papipilian na alagaan ang inyong sarili at ang mga prutas na ito ay isa lamang malaking tulong sa paglalakbay na iyon. Ang pagtanda ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong kabanata na puno ng mga posibilidad. Sulitin natin ito na may lakas, may sigla at may malinaw na isip. Tandaan, ang inyong edad ay numero lamang. Pero ang inyong kalusugan ay ang inyong kayamanan. Mabuhay ng ganap sa bawat edad. Hanggang sa susunod, alagaan ang sarili at manatiling malusog.